Good evening, sir. Hi, good evening po sa inyo. Good evening sa ating mga taga-panood. Good evening po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi, Kong. Unahin ko na yung reaction ninyo doon sa na dumulog ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio sa isang korte sa QC para pigilan o kaya ay makapag-issue ng TRO para dun sa mga ebidensya pwede iharap sa hearing bukas. Well, again, yun ang sinasabi natin. Talagang desperado at ginagawa talaga ang lahat para mapigilan una yung hearing bukas. No? Kahit sa tingin natin premature pa nga, pero tumakbo na sa Supreme Court para mapigilan yung hearing bukas. Bakit napakaagang tumakbo nila? Gayong hindi pa nga nakukumpleto yung proseso sa Justice Committee at lalong hindi pa bumoboto ang buong House. No? So very premature, pero ang ibig lang talaga sabihin, ayaw talaga nila matuloy yung hearing. Okay. No? At so, tumakbo sa Supreme Court, tapos ngayon naman, tumakbo na naman sa korte para pigilan na naman yung request for documents. So, talagang ginagawa nga ang lahat para mapigilan ang pagsiwalat ng mga ebidensya yan, di ba? Laban sa kanila. Mukhang ganun ang nangyayari. Yung events kasi lahat nakatutok na for tomorrow, Congressman Tino. Kung meron bang posibilidad talaga na maglabas pa ng TRO itong RTC sa QC at ano epekto nito doon sa mangyayari bukas? Well, anything is possible. So kung may TRO na ilabas ang isang korte, di maaring pwedeng pag-usapan pa rin ng committee yan, ng Kongreso, pero usually nire-respeto ang mga TRO, diba? Yeah. So, anything can happen. Yeah, pero In the same way, pwede maglabas ng TRO ang Supreme Court, no? At any time. Yeah. So, yun na nga, kung ang senaryo is wag buksan yung mga ayaw pabuksan ni Mans Carpio na mga dokumento. Tatayo pa rin naman yung hearing ba bukas kung magfo-focus yung sa ibang mga aspeto ng gustong investigahan ng komite. Like katulad nung Mans Carpio, nung Madriaga mga documents. Yes, wala namang makakapigil sa Committee on Justice para gampanan ang kanyang constitutional duty. Actually, nakasaad po yan sa konstitusyon na kapag merong finding ng sufficiency in form, substance, at saka sufficiency in ground, kailangan magdaos ng hearing ang Committee on Justice. Okay. So, hindi po maaaring pigilan yan. Pero, sir, magandang gabi, si Maricel po ito. Yung sinasabi po kanina na pagpa-file ulit ng petition ng kampo ni VP Sara, just in case na mag-issue nga po sila ng TRO, hindi po ba ito pag-overlap ng mandato ng Supreme Court at ng Congress? Kasi kumbaga ongoing na yung impeachment hearing ninyo tapos may biglang ilalabas na TRO. Paano po yun? Well, tama po yan. Kaya nga po kung mag-intervene ang Supreme Court, pwedeng may banta ng constitutional crisis. Dahil pwedeng mag-decide ang Kongreso na katulad sa nakaraan ay susundin, tatalima sa utos or decision ng Korte Suprema. Pero being a co-equal branch, pwede rin naman na tindigan niya na siya ang may exclusive na poder batay sa konstitusyon sa proseso ng impeachment at siya ang magtatakda kung ano ang mga rules nagagabay sa prosesong ito. No? So, yun ang problema kung sakaling manghihimasok muli
ang Korte Suprema sa impeachment process. So, krisis yung nakikita ninyo pag nangyari. Yun Oo. nga. Pwedeng ganun. No? Kung, lalo pa kung kung bibigay ang Kongreso, katulad nung nakaraan, the crisis will be averted. Walang crisis. Diba? Pero pwede rin namang hindi. Diba? Kasi nga co-equal branch. Okay. Sir, balikan ko lang yung nabanggit kanina ni Jovi tungkol po dito sa sulat ni Ramil Madriaga. Gaano ka-importante po itong sulat na ito, handwritten, na testimonya niya dito po sa gagawing hearing? Well, as of now, as far as I know, ay hindi yan kasama sa complaint. No, yung particular na statement na yan, ang nakapaloob sa mga impeachment complaint ay yung kanyang sworn affidavit. No, at yun mas nagpapatungkol sa among others yung pondo, no, paggamit ng pondo na tila kaugnay sa confidential fund. Yun, sworn affidavit yun. Ngayon, nakita ko lang naman sa social media, parang may handwritten, several pages na handwritten. Yes. Pero hindi naman natin alam kung ano ang status nito, kung sinumpa ang salaysay ba ito or what. No? So, at hindi pa rin naman yan nakararating. As far as I know, hindi pa yan nakararating sa komite mismo. No? So, kaya mahirap din mag-speculate kung ano ang gagawin ng komite sa statement na yun. Good evening po, si Chicky Verhel po ito. Sa puntong ito po, meron pa po bang mga additional evidence na pinapadala po ngayon for tomorrow's hearing or even for the succeeding hearings po, or wala na po muna sa ngayon? Well, batay dun sa nakaraang hearing, nag-issue ng mga subpoena to SECOM for many documents. No? So kasama doon yung mga salin ng Vice Presidente, for example, kasama rin yung mga documents from COA. So maraming mga dokumento yan, yung mga audit observation memos, mga accomplishment reports na sinagmit ng Office of the Vice President, at saka ng Department of Education, mga acknowledgement receipts, yung mga resibo, including yung mga notorious na Mary Grace Piatos at iba pa. So, inasupina ang mga iyan. So, merong mga hindi bago, kumbaga, nailabas na yan nung nakaraang mga in the previous Congress, pero meron ding mga bago, including yung affidavit ni Madriaga at saka yung mga salin. So, bago yan. Oo. So itong mga to po, itong mga sinapina po na the ones you mentioned po, ay na-secure na po ito, lahat po ito, or meron pa po tayong hinihintay pa? Well, nasa minority ako, so I'm not the best person to ask, no? Mas mainam yung si Chairperson Jinky Luistro ang magsabi niyan, no? Pero I believe, unofficially, I believe, merong ilang mga dokumento na na-secure na, pero hindi pa yata lahat. Follow up? Hindi, mag-iiba na ako ng issue. Hindi, Sige pero ka na. before mag-iba lang Oo. si Congressman Tino, alam ko na kayo magiging aktibo at uupo kayo dun sa panel bukas. Kayo, basically, ano yung talagang gusto nyong makuha from that hearing tomorrow? Personally sa inyo. Gagampanan ng ang obligasyon ng komite sa pag-conduct ng hearing, ayun nga, determination of probable cause. So kaya po, minamandato mismo ng Constitution na mag-hearing. So dito sa hearing, pwedeng magpatawag ng mga witnesses, ang parehong panig dapat yan, at yung mga relevant na mga documentary evidence. No? At sa hearing, kaya nga dapat sinusunod ang due process, ibig sabihin, ay may pagkakataon both yung mga members para turiin yung ebidensya, at may pagkakataon din yung panig ng
impeach, yung gustong ma-impeach na official, in this case the Vice President, na mag-question. No? So para ma-determine kung meron bang batayan, may probable cause ba? Hindi pa kung guilty o hindi. Hindi kung may probable cause ba at may sapat na batayan para magtuloy sa trial sa Senado. So yun po ang ina-expect natin bukas. Kikilatisin yung mga witnesses, yung mga ebidensya, at titignan lang kung may sapat na basis para tumuloy sa trial. Pero, yeah, sige. Actually, ang tanong ko dun continue kung ikaw personally, saan ka magsi-zero in? Ano yung inaabangan mo na tingin mo magiging meaty part nito? Dokumento Well, of course, ba? isa yung testimonya ni Madriaga. Okay. Kasi may sinasabi siyang na-involved siya sa mga delivery ng cash period ng December 2022. Okay. Yan din mismo yung panahon na kine-question natin lahat ano nangyari dun sa 125 million na naubos in 11 days. So, posibleng may masasabi o may nalalaman si Madriaga tungkol dito. Binanggit din niya yung pangalan ng dalawang Army officials, si Colonel Nolasco at Colonel Lachica, na kaugnayan daw niya, kaugnay sa mga cash deliveries na ito. At in the previous Congress ay lumabas na actually yung mga confidential funds pinagkatiwala sa dalawang opisyal na ito. So yun ang isang nais nating palalimin. Kasama rin na sa pinatawag si Attorney Michael Poa na dati namang Chief of Staff sa DepEd ng Vice Presidente. So siya rin, kay-questionin din natin yung naging particular na papel niya sa hindi pa dun sa paggastos kung hindi dun sa pag-prepare or pagsagot sa COA regarding sa paggamit ng confidential funds. Opo. Sir, medyo kakambyo lang po ako kasi po kanina nabasa ko rin po yung statement nyo about doon sa pagpuna kay PBBM dahil parang naging announcer ng rollback. Pero kanina iba na yung in-announce niya. Ang in-announce na po niya ay yung pag-suspend sa excise tax sa LPG at saka po sa kerosene. Binigay po niya yung figures kung gaano kalaki yung pwedeng matipid. Kontento po ba kayo dito? Tingin nyo okay po ba tong hakbang na to? Hindi po tayo kontento. Tingin ko ang mga kababayan natin hindi rin. No? Ang tagal-tagal ng pinapangako, sinertify pa as urgent. Dinadali ang Kongreso para matiyak na maipasa ang batas na ito, mabigyan ng Presidente ng kapangyarihan na mag-suspend ng excise tax. Tapos tumagal nga, tumaas na ng tumaas ang presyo. Finally, nung inanunsyo, bakit sa LPG at kerosene lang? Okay, siyempre may tulong yon, pero ang mabigat, hindi lang naman yun, di ba? Yung gasolina at lalo na diesel. Bakit hanggang ngayon, bitin pa rin at ayaw pa rin i-anunsyo yung suspension ng excise tax sa diesel at saka sa gasolina? Malaking amount din yan. Up to 10 pesos per liter for diesel and 6 pesos for gasoline, 6 pesos if I'm not mistaken, no? Bakit hindi po kasama yun sa mga inaantay? Ano pang inaantay ng Malacanang sa ugnay dito? Gayong bawat araw na dinidelay yan, lalong naghihirap ang mamamayang Pilipino, lalo na ang Marilita. Alam natin yung mga driver, hindi na halos pumapasada, yung mga mangingisda, hindi na makapagpalaot, and so on and so forth. Opo. Pero sir, baka naman daw bukas maanunsyo kung ano yung desisyon tungkol dyan. Pero ang malinaw, mukhang inclined si Pangulong Marcos to reject yung suspension ng VAT. Well, again, unfortunate, no? Dahil humingi ng kagyat na relief ang taong bayan,
no, at isang malinaw na relief na may bibigay, 12% yan eh, di ba? Sa pump. Bakit hindi ibigay ito? Pinag-uusapan pa lang naman natin dito, suspension. No? Hindi pa nga yung permanente. Bigyan ng kaluwagan ang mamamayan. So, every little bit helps. Merong subsidy, pero yung subsidy, tapos din naman yan, di ba? Napakataas kasi ng presyo. Merong, ito, yung pagbawas sa buwis. Ang DOE mismo ang nagsabi na up to from 21 to 29% ang tax, no? Ang presyo sa pump ay up to almost 30% of that is tax. No? Di po ba malaking kaluwagan kung kahit pansamantala lang ay isuspindi muna ito. Oo. Nako. Okay. Sir, medyo kapos na po kasi kami sa oras. Pero maraming salamat po for joining us this evening, sir.